Pero that 68 million, nung panahon siya ay VP, wala pa rin sa SALN niya. So talaga may tinatago. So in other words, wala yung sa 6.7 billion, yung 68 million na sinasabi? Wala yung 68 million doon sa kanyang sinasabi na 88 million na kanyang net worth. Okay, okay. Well, talagang Kasi yung 88 million niya, zero yung cash. Diba? Zero yung cash. Cash in bank, saka cash on hand. So sabi ko nga, paano siya mag-encash ng kanyang land bank check na sweldo? Di ba dapat pumapasok yon sa iyong bangko o kaya naman ini-encash mo sa bangko? So even that, something as practical as your salary. when I was working with OPAP, dinideposito diretso sa land bank account. Oo. Kasi lang naman ang bangko ng gobyerno. Oo. Di ba? Well, talagang sa dulo, noong Wednesday, talagang sabi ko gano'n, usapin talaga ito ng pera. No, kasi una, yung pera na hindi niya dineclare sa kanyang SALN, tapos pangalawa, yung pera na nagpasok at labas sa kanilang accounts ng mag-asawa. So, tingin ko ano nangyari nung Wednesday, nung nag-present ang ombudsman ng SALN ni VP Sara, doon sa time covered, nung bago siya maging vice president, hanggang vice president siya. Tapos nakita natin na simula 2019, hindi na siya naglalagay ng entry sa kanyang cash on hand at cash in bank, no? At Since 2019. 2019 to 2025, akala ko nga 24 hanggang 25 pala. Sabi niya kanyang spokesperson, si Atty. Pobas, hanggang 2025. So sabi ko, ito na yun. Ito na yung threshold sa akin ng probable cause. So, kung pwede nga, magbutuhan na right there and then. Kaya lang may iba pang grounds. Tapos, dumating pa tayo doon sa report ng AMLAC. Nakita natin, kasi ako yung nag-move to subpoena the AMLAC to share with Congress yung kanilang reports on suspicious and covert transactions. And as expected, nakita natin doon, milyon-milyon, bilyon-bilyon yung dumaan sa kanilang bank account. At hindi yun na-reflect sa kanilang SALN. So, habang sila, kunwari na sila ay mahirap, sila pala ay bilyonaryo. Pero may sagot kasi sila dyan eh. Una, sinasabi nila, yung sa zero balance daw sa cash, eh nasa others daw eh. So, anong response nyo doon? So, sorry, before you answer that, kasi related, di ba? Parang isang sagutan na lang. You're saying, yung disclosure ng AMLAC at saka yung SALN, hindi nagtutugma? Malayong malayo. Then, yun na yun. Yun lang ang tinatanong ko. Ang isang claim kasi niya is, di ba, wala nga, zero balance sa cash deposits, pero nilagay namin sa others. Eh. Yun ang explanation ni Attorney Mike Poe. Eh. So, do you think that's a valid explanation? Well, sa dulo kwento nila yon, so palusot na naman ito kasi lagi naman ganun yung mga Duterte. Pero kahit nasabihin pa nila na nandun siya sa ibang entries, una, suspicious na bakit pagdating ng 2019, bigla nawala. Yung entry sa cash on hand at cash in bank. So prior to 2019, meron pa siyang declare na cash? Meron pa. Okay. May nakadeclare. So bakit biglang nawala? Tapos pangalawa, sige, sabihin natin, nilagay nyo sa ibang entry, pero ganun pa rin eh, hindi pa rin nagtutugma yung math. Malayo. Nothing. Malayo yung total noong covered and suspicious transactions pa lang to. Wala pa yung regular transactions na hindi nasama sa suspicious at covered. It could be more. Hindi talaga nagtutugma sa kanang declaration sa yung kanilang explanation na kasi AMLAC talks about movement of money, di ba? These are transactions, so flows. So hindi ito balances. So what they're saying is flow yan eh. So hindi mo pwedeng i-deduce yung balance from just a recitation of flows. Ang binibigyan na example, pag nagdeposito ako ng 1,000 pesos sa aking account and then I withdraw uli yung 1,000 pesos na yon, ang total flow is 2,000 pesos. Pero ang laman ng aking bank account is zero. So paano, ano yung... Question lang, in addition, is that considered two transactions? Yes. Kasi parang accumulation, kaya ako tinatanong lang, di ba? Okay. Pero kahit i-subtract natin yung inflow dun sa outflow, based on the suspicious and covert transactions, halos 2 billion pa rin yung matitira dun sa kanilang account. Again, these are just covert and suspicious transactions. Wala pa yung mga regular transactions na po pwedeng mas malaki pa. Ito yung mga below 500,000. Below 500,000. So ano yung inflow po per se, yung aggregate according to AMLAC records? Mga 4 billion? 4 billion, oo. Tapos parang mga 2 billion. 2 billion, oo. So more or less meron ka pang 2 billion na natira doon at least. Okay, tinanong ko si Congressman Luise kasi naging guest dito. Siyempre, as a public official, you have to submit a SALN. I mean, that's regardless. Lahat tayo dumaan dyan. Lahat tayo dumaan dyan, di ba? But I that's why I tinatanong ko po sa inyo kanina kung hindi si VP hindi nagsasubmit when she was VP. Is that what you're saying? Yes. Hindi na malinaw yung kanyang SALN Yes. nung isa VP. Now, specifically tinanong ko
si Kong Irice rito, there's a mention of 6.7 billion. But yung during her incumbency, As Vice President. As Vice President, how much amount are we talking about? Di ba? At ang sabi po ni Congressman Irice na nabasa niya doon sa sinabi ni Congressman Unga Bata, about 68 million. So, in other words, kino-context lang niya na ito yung Vice Mayor siya, Mayor siya, ito yung VP siya. So, 68 million yung issue na lumalabas as VP. Di ba? Pero, even na hindi ka VP, you should declare a correct salary. Yun lang naman ang ibig sabihin. Pero that 68 million, nung panahon siya ay VP, wala pa rin sa salary niya. So talaga may tinatago. So in other words, wala yung sa 6.7 billion, yung 68 million na sinasabi? Wala yung 68 million doon sa kanyang sinasabi na 88 million na kanyang net worth. Okay. Well, talagang ang... Kasi yung 88 million niya, zero yung cash. Diba? Zero yung cash. Cash in bank, saka cash on hand. So sabi ko nga, paano siya mag-encash ng kanyang land bank check na sweldo? Di ba dapat pumapasok yon sa iyong bangko o kaya naman ini-encash mo sa bangko? So even that, something as practical as your salary. When I was working with OPAP, dinideposito diretso sa land bank account. Oo. Kasi lang naman ang bangko ng gobyerno. Oo. Di ba? Yun lang yung one. So, okay. Di ba, sweldo natin Sweldo. sa ano sa bank account, land bank. Oo. Kasi diretso na from the finance officer, diretso na. Okay. Para hindi ka na bumabalik-balik. Kaya hindi talaga dun sa- pwedeng wala. Well, I do. Kahit ako, kaya nga, sabi ko nga, when is the last hearing of the Judiciary Committee? This week na ba? Yung Yes, this will be the last hearing para doon sa remaining grounds na hindi pa nakukover, particularly yung grave threats. So, So meron pa siya hanggang Wednesday. Kung gusto niya Kung- magpaliwanag, kung- pumunta siya sa komite, magpaliwanag siya doon. At more than that, magpaliwanag siya sa taong bayan. Kasi tingin ko at this point, hindi lang naman yung mga gusto siyang ma-impeach, yung gusto makarinig ng paliwanag niya. All the more, dapat magpaliwanag siya para sa mga So, supporters Will she niya. be given an opportunity dito sa huli, sa 29? Will there be a time set aside for a possible response from the Vice President? Ang tawag ko nga doon sa part na to lagi ng hearing ay spirit of the glass. Kasi after the presentation of each set of evidence, per ground, tatawagin ang Vice President para mag-comment, mag-refute ng evidence presented. At yung tatawagin siya, wala siya in the vicinity, walang laman yung upuan niya para kaming tumatawag sa spirit of the glass. yeah, but of course, again, dito na pag-usapan din dito yan kung Percy kasi na karapatan din niya magpakita o hindi magpakita. Yeah. Diba? Hindi naman pwedeng spirit lang yung magpakita, diba? And at the same time, how do you gauge in terms of kung meron ng probable cause na dapat nang i-plenary ito at isang pa sa Senado, yung past hearings, and what do we expect in the last hearing? Well, sabi ko nga kanina yung SAL-N pa lang, plus itong AMLAC report, it's more than enough para sa probable cause. Okay. Kaya lang, nagkataon, meron pang grave threats. At yun, medyo obvious na kasi napanood na lahat ng kababayan natin yung kung paano niya So ito i-threaten. yung this week, grave Yes. threats to. Yes, grave threats Ito yung to. video. Ito yung video na madaling araw, so ito- nakasalampak siya sa okay, dilim. okay. Galit na galit siya. At sinabi niya, nag-hire na siya ng papatay sa presidente, sa First Lady at sa former House Speaker. Okay. Na nag-headline sa maraming mga news outlets sa buong mundo. So, parang lumalabas, parang parang yung investigation nangyayari, parang systematic. You're tackling one issue at the time for It ha- clarity. Is that what you're saying? It has to be like that because there are two impeachment complaints. Yeah. So ang Okay. ginawa, Third and fourth. nilamp together Okay. yung similar grounds at yun ang dinidiscuss per session para hindi magulo. Timeline-wise, after the last hearing, when will this be forwarded sa plenary for discussion and voting? Well, kung susundin natin yung timeline ng Committee on Justice, dapat by Wednesday. Kung wala This na coming Wednesday. This Wednesday. Kung wala na ibang tanong ang members ng committee, dapat magbotohan na kami on probable cause. Yeah. Pero May 4 pa ang start ng session. Yes, May 4 ang start ng session. In fact, after magbotohan ng probable cause, kinakailangan i-prepare ang committee report, tapos kinakailangan mag-meeting uli ng Committee on Justice para aprobahan yung committee report. And that's the time na aakyat siya sa plenaryo. Question lang, sa Committee on Justice mo, it's a given fact na mas marami ang in favor of impeachment kaysa hindi. Sa plenary, I think it's a different matter. Medyo, may mga partido kasi medyo gumigewang. But of course, this is a political act, di ba? And this is Congress, di ba? So, what are you expecting sa
plenary discussion at saka sa voting, diba, will there be, kasi hindi naman lahat kasi ng congressman, membro ng ng Judiciary Committee. So, malamang sa plenary magsasalta. Well, if you ask me this question, Sec Nani, a month ago, iba yung sagot ko. Pero Okay. after what happened last week, Okay. very optimistic ako na we will get the numbers, overwhelming numbers pagdating ng plenary. Kasi daming talaga matindi yung ebidensya na pinipresenta noong nakaraang pagdinig. I like your honesty. Okay. Pero itong nangyayari ngayon na parang ano ba talaga ang real score doon sa apprehension ni Saldico? The government has to get its story right. No? Straight, Kinakailangan its story straight. Kasi kinakailangan malaman talaga ng taong bayan kasi marami naghihintay. May utang ang gobyerno na katotohanan pagdating dito sa budget at flood control scam. So at susi doon, alam natin, in the center of it all ay si Zaldico. So mahalaga na makauwi siya, mahalaga na makapag-execute siya na affidavit, mahalaga na sa isang venue kung saan susumpaan niya yung sinasabi niya, masabi niya at hindi pa putak-putak yung video lang. yung kanyang video na. Tama, Di ba? Look, wala siyang warrant of arrest. Obviously, wala pang Meron from the ba? government. May kaso siya, di May ba? kaso siya, wala siyang warrant of arrest. There's a- So, paano siyang huhulihin doon? Wala naman jurisdiction ng Pilipino. Wala siyang red notice. Allegedly. Humingi pa lang ng Humihingi pa lang, pa lang. pero wala pa. At saka ito, wala tayong Extradition treaty. extradition treaty between with the two Czech countries. Republic. Ay, meron with the Czech. Ay, wala. Wala tayo with Portugal. Okay, go ahead. Pero Sorry. technically, pwede tayong maghingi request ng extradition through the UN Corruption Convention. Yes. Kasi ang yung nabasa ko sa news kasi Percy, Kong Barry, the Czech Republic will not easily give up Saldico, assuming he is within the jurisdiction, na walang trial. So, before he can be deported, magkaka-trial doon. For what reason, we don't know. Kasi ang sabi ng tao, Extradition request, trial. or extradition request, di ba? Or else, pag pinakawalan nila na walang trial, ang tawag ng tao na nagsasana from the Czech citizen, that's tantamount to kidnapping, which our government does not allow. Yun lang naman ang sinabi. Although ang quickest to route dyan, sorry, ako na yung nagkakabogado na eh, no? Pag dapat nagtatanong ako, ba't ako nag-opinion? Kung dineport siya, and ang kanyang principal citizenship is Philippine, di-deport siya to country of origin. Oo, to country of yes, Pilipinas. yes. That's the quickest. Pero, ang problema nga, hindi clear kung ano yung actual situation. Hindi. When you say hazy ka, it's an understatement. Yeah. Kasi talagang sobrang convoluted ng story. Halimbawa, kahit yung usapin ng citizenship. So, totoo ba yung... Yung sa Portugal. Portugal niya. Yeah. Oo nga. Kahit nga itong arrest, apprehension ba talaga? Na-hold lang? Na-detain ba? So, hopefully, within the day sana, malaman na natin ang katotohanan dito. Kasi everyone's talking about Congressman Saldico going back to the Philippines. Now, ang tanong ko lang is, pag dumating siya rito sa Pilipinas, what will he do? Will he be a state witness? Or will he... Do you think he should be considered as a Do you think he is witness? qualified as a state witness? Sabihin, maski immunity? Yes, in today's show, ang title po nito ay Two Lawyers and a Becky. Kasi sa lamesang ito, ako lang ang hindi abogado. Ako Pero hindi, ay, hindi ba? Okay. Di ba? He is the attorney lawyer. Okay. So, Outlier. a non-lawyer, a lawyer, and a Becky. Yun ang title po natin. Okay. So, I'm a non-lawyer, pero understanding ko, kasi di ba dapat hindi ikaw yung most guilty Tama. Yes. kapag kaganyan na state witness. And in this case, parang batay dun sa alam natin at naririnig natin, mukhang medyo mahirap paniwalaan yan. Scenario lang to. So, if he's deported and he testifies, who will benefit from his testimony and who will be disadvantaged over his testimony? Now, this is also in the context of si Speaker Martin Romualdez, kinakasuhan na, at ang sinabi niya, I will not go down I will alone. not go quietly. I will not go quietly, I will not go down alone. Yeah. So, vis-a-vis the testimony of former kasi nag-resign na, Congressman Saldico, anong senaryo ang nakikita mo pag nagkaroon, finally ng investigasyon sa Congress? Because only the Senate is now investigating the anomalies, not Congress. And are you hoping na magkaroon din ng mga investigasyon sa Congress? Sa akin, mukhang at the moment, okay na muna yung sa level nung sa Senate. No? Okay. We're waiting for the final committee report ng committee ni Senator Ping. At sana yung mga dapat pumirma na. Ilan na ba signatures? Anim. Oo. Nanatiling 6. Kasi mahalaga siya na lead para nang sa ganon ay we can proceed from there. Tingnan natin. Pero
sino yung tatamaan. Ako ayok masyado basahin yung aking political ball. Sa dulo dapat... Spirit of glass na lang. Spirit of the glass tayo. Dapat tamaan yung ituturo ng ebidensya. Okay. Ito ang ebidensya. Dapat, we will go where the evidence will lead us. Okay, I have joined you in your rallies with my family. At ang sinisigaw natin, dapat Ikulong. lahat matagot. Ikulong ang lahat mga ng kurakot. kurakot. Yeah. Do you still stand with that statement? Yes, of course. Okay. Now,